Kakalaruhin lang natin, mga kapatid. Sa lahat po ng mga kababayan natin nanonood ngayon. Yan, tiwala, mga kabayan ko. Yan, tiwala ng taong bayan na nawala. Tama ka doon. Mama Pay, Nabio. Totoo naman po yung tiwala ng taong bayan na nawala. Kahit naman po sino, naman tayong tiwala eh. Diba? Sinadyang nangyari yan kay si na suicide. Ako, yan po yung pag-uusapan din natin. Kasi maraming nagkaklaro sa akin. Marami talaga nagkaklaro sa akin. Talagang pinipilit po talaga nila na hindi, tinodas talaga yan si Cathy Cabral. Marami nagsasabing ganun, mga kababayan ko. Pero iba yung thinking ko eh. Huwag niyong pakinggan yung sinabi ni Harry na may fear of heights. Kasi may ebidensya ako dito eh. Mga kababayan. May ebidensya ako dito. Mga kapatid. Oo. May ebidensya ako dito. Pag-usapan natin to, mga kababayan ko. I have an evidence na magtuturo dito, mga kababayan ko. Ito, pag-usapan natin, mga kapatid. Ito. Sabi ni Harry Roque, mga kababayan ko, kumalat po yung kwento na si Catalina Cabral ay takot daw po sa heights, sa matataas na lugar, mga kababayan. Kasi ang accuse niya is pinatoda si Cathy Cabral. Pero ano nga ba ang totoo, mga kababayan ko? Ano nga ba ang nangyari? Ako wala ho ako sa senaryo. Ako yung nagko-komento lamang base ho sa nakikita ko. At base ho, mga kababayan ko, sa mga ginagawa ko maliit na pag-iimbestiga, mga kababayan ko. At maniniwala ho ba ako sa isang fake news peddler na kagaya ni Harry, mga kababayan ko? Yan ho ang mga basihan ko. Pero bago ang lahat, mga kapatid, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Ito lang sa Biyahe ni Kuya TV kung gusto mo ng ganitong usapan, mga kababayan ko. Pag-usapan natin to, mga kababayan ko. Cathy Cabral, pinatodas nga ba o talagang nag-commit ng ipinagbabawal na gawain, mga kababayan ko? Panoorin tong video na to. Siguro naman, kayo'y kumbinsado na hindi rin tumadon si Yusek Cabral. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng interview bilang isang distinguished female engineer nang sinasabi niya, meron talaga siyang fear of heights, phobia. Ang tao ba na merong fear of heights ay talagang sisinghot ng malinis na hangin ng tabing bangil? Oh! Dito ako nagtaka kay Harry Roque. Sabi ni Harry Roque sa video niya, mga kababayan ko, puntahan ang Baguio o ang Tuba Benguet ng mga taong may stress reliever. Kung si Harry Roque nga eh, no? Pumunta sa Baguio every week na daw para daw suminghot ng sariwang hangin na galing sa pine tree, mga kababayan ko. Ganun ang discretion niya. Para naman si Yusek Cabral. Paano nasabi ni Harry Roque sa isang interview daw na hindi niya naman naipakita na may interview na may fear of heights daw itong si Yusek Cabral? Talaga bang may fear of heights si Yusek Cabral? Paano kung napatunayan ko ditong mali si Harry Roque? Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo, mga kapatid. Pero habang pinapakita ko to, pa-like na po yung live stream natin. Pakita ulit natin to, mga kababayan ko. Itong larawan na to. Okay, ayan. Nakikita nyo ba? Okay, nakikita nyo ba yung larawan na yan? Nakikita nyo ba yung larawan? Mga kapatid, uulitin natin to. Ang sabi ni Harry Roque, hindi daw ito suicide o nag-commit ng ipinagbabawal na gawain. Ito daw ay, siya daw po ay kitil ang buhay. Ito nga ba may katotohanan, mga kababayan ko. At ang sabi ang dahilan ni Harry Roque, may fear of heights. Si Yusek Catalina Cabral. Bakit ganito? Let me show you guys. Papakita natin sa inyo, mga kababayan ko. Kung ikaw, kung papansinin nyo, itong larawan na to, mga kababayan ko, meron hong isang picture ng isang lalaking driver niya. Kasama ho dito si Yusek Catalina Cabral. At saan ho nakaupo itong si Yusek Catalina Cabral kung may takot ho siya sa bangin?
o sa matataas na lugar, mga kababayan. Tingnan nyo ho mabuti. Ayan ho. O, ayan. Nakaupo ho si Jose Catalina Cabral sa gilid ng bangin. Mga kababayan ko. Oh, taliwas ho. Taliwas, teka lang. Ayan. Taliwas ho, mga kababayan, sa sinasabi ni Harry Roque. Taliwas ho na siya ho ay pinakitin. Sapagkat, mga kababayan ko, meron ho akong nakalap mga kababayan, na ebidensya na yung kinauupuan ni Jose Catalina Cabral ay hindi ho biro. Tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin. Hindi ho biro at kung gaano ho kataas yung inuupuan niya, mga kababayan. Oh, mga kapatid. Hindi ho to AI. Hindi ho to AI video. Hindi ho to wala hong fake news dito. Kahit ipaglaban nyo ho yan, mga kababayan ko. Hindi ho to AI. Hindi ho to video na totoo ito. Mga kababayan, ito ho yung matindi, mga kapatid. Papakita ho natin. Ito, ganito ho kataas yung inuupuan ni Jose Catalina Cabral. Mga kapatid. Yan ho yung inuupuan niya. At yung babagsakan ho niya. Paano ho nasabi ni Harry Roque, mga kababayan, na si Jose Catalina Cabral ho ay takot ho sa may fear of heights. Alam niyo po, mga kababayan ko, kung ipagpipilitan niyo ho, mga kapatid, sa akin, na si Jose Cabral ho ay pinapatay o pinakitil ang buhay, hindi ho ako maniniwala eh. Bakit ho, mga kababayan ko? Bakit ho, mga kapatid? Parang sinasabi nyo na ho, na pinagbibintangan nyo ho dito, yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Mga kababayan. Parang sinabi nyo na ho, na sinasakyan nyo yung kagustuhan ni Harry Roque. Mga kapatid. Hindi ho nilagay yan. Hindi ho nilagay yan. Huwag nyo na ho ipagpilitan, Ma'am Roxy. Hindi ho nilagay yan. Hindi ho nilagay yan, hindi ho AI. Wala hong AI. Pinacheck ko na ho. Pinacheck na ho namin. Hindi ho AI. Mga kababayan ko. Hindi ho siya pinaligpit, mga kababayan. Mga kapatid. Wala hong pinapaligpit, mga kababayan ko, na durug-durug ho ang buto pagbagsak. Wala hong pinapaligpit. Itutula ka diyan. Mga kapatid. Wala hong ganun. Kaya ho ako nagsasalita dito because nakikita ko ho, mga kababayan ko, hindi ho pinakitil. Wala hong nagpakitil dito. There is no foul play. Mga kababayan ko. Wala hong buhay na Jose Cabral. Wala hong foul play dito. Ito ho ay decision ni Cabral na mismo. Mga kababayan ko. And ito ay very clear sa akin. Kung paniniwalaan niyo si Harry Roque, wala na ho akong problema sa inyo. Hindi ho ako investigador, nagkukomento lang ho ako. Oh. Mga kababayan. Sabi daw, stress daw siya. Bakit kaya gint na si driver? Sa kwento nga nung konsehal, ilang beses silang pinaalis dyan eh. Alam nyo, mga kababayan ko, sa kwento ng konsehal, 2 beses silang pinaalis dyan ng pulis. Mga kababayan, hindi nyo tinitingnan yung police report eh. Twice silang pinaalis ng pulis. Mga kababayan. Alam mo, ugali ko rin to eh. Kahit sino, pag nasa Cannon Road ako, makita ko maganda yung bundok left and right, nag-selfie talaga ako. Ugali ko yan eh. Ugali ko yan kahit saan ako mag-selfie. Natsempuhan lang din ito, natsempuhan lang nito ni driver na nakaupo si Cabral doon. Mga kababayan ko. Sige, palit tayo sitwasyon. Ako driver, ikaw driver. Bababa ka sa isang slope ng Tuba Benguet, makikita mo yung naggagandahang bundok na pambihira mo lang makita. You take a selfie. Natsempo lang talaga na itong si Cabral, mga kababayan ko, ay nakaupo doon at nakuha na ng driver.
mga kababayan. Ito morning to. Kuha na to. Mga kababayan ko, morning to, ang sabi dalawang beses silang pinaalis. So kumuha mo pumanik mo na sila ng Baguio and then nag-check-in sa hotel na separate room, mga kababayan ko, ng separate room, kaya nung bumalik daw sila, inabangan daw ng driver doon, umalis daw, nagmuni-muni, whatsoever, hindi pa natin alam yung story. It's either talaga na there is a possibility. Ako, malakas ang kutob ko. Malakas ang ko. There's a possibility talaga na nag-commit talaga ng suicide. Itong si Secretary Cabral, si Jose Cabral. Mga kababayan ko. Mga kapatid, there is a possibility at malakas din ang thinking ko. Kasi kung sasabihin nyo, mga kababayan ko, na pinakitil, sabi, babalik pa ba doon para itapon lang yung ganon? Hindi, walang gagawa nun. Mga kababayan ko, kung talagang si Cabral ay kinitil ba talaga, mga kababayan ko, nakapag-selfie pa ng ganito. Buhay pa. Mga kababayan, maliwanag po sa sikat ng araw, there is no foul play. If you say there is a foul play, mga kababayan ko, nasa sa inyo 'yon. 'Di ba? Thinking niyo 'yon. Ako kasi iba thinking ko. Iba yung nasa isip ko. Kung may foul play diyan, dudukutin ko na lang 'yan, ba't ko pa itatapon dun? 'Di ba? Common sense. 'Di ba? Gamitan mo rin ng utak. Kung talagang totodasin ko 'yan, kung totodasin yan si Cabral, dudukutin ko na lang 'yan. Hindi ko na itatapon doon, ibabaong ko na lang yan sa limot para wala nakakaalam. 'Di ba? Pangbobo at tanga lang kasi ang ang nag-iisip na, I don't think so, may ganun, pasensya na. Yun ang mindset ko. 'Di ba? Kung ikaw, ipapatumba mo si Cabral, ba't hindi mo na lang dukutin? Hindi mo na lang ibaon sa tuba benggit. Hindi mo na lang ilagay doon sa ilalim ng tubig, kagaya ng ginawa sa mga sabungero. Para tumahimik si Cabral. Ba't kailangan pa itapon dyan? Para makita ng para makita ng tao, maging maingay lang. 'Di ba? Pwede mo naman dukutin, hindi mo na palutangin habang buhay. Pwedeng gawin 'yun. Napakalawak ng tuba benggit. Maraming diyan. 'Di ba? Bakit kailangan mo pa babalik ka pa sa senaryo, ihahagis mo lang ng ganon? Pwede ba 'yun? Kung talagang totodasin mo yan, maraming paraan. Pwede mo sunugin yan. 'Di ba? The autopsy's answer is si Cabral talaga. Nagbabasa ba kayo? Tangina, DDS mindset ng tawag dyan. Pasa ko sa mga taong ganun. Oh, out. Ano sabi sa autopsy, mga kababayan ko? Lumabas na. Madaling araw, pina-autopsy. Humihingi kayo ng autopsy, mga kababayan ko. Humihingi kayo ng autopsy. Hindi antayin nyo si Remulla magsalita. Ganun lang natin, kasimple yun. Sabihin nyo kay Remulla. Alam nyo, hindi naman natin pwede tanungin yung dashcam ni Cabral eh. I don't think so. Pero kung walang tatanungin nyo, very common. Palit tayo. Si Ma'am Roxy kunwari si Cabral. Kung talagang thinking niya. Ma'am Roxy, ihuhulog ba kita dun sa Ihuhulog pa ba kita dun sa bangin? Of course, hindi. Ba't kita ihuhulog dun? Magiging maingay lang yan. Matatagpuan ka pa. Didukutin na lang kita, tapos hindi ka na makita ng iba. Ganun lang kadali yun. Walang gagawa nun. Kaya huwag kayong mag-isip na, hindi, baka dinukot niya na ganito, pinatodas talaga yan, tapos tinapon lang dyan. Pangbobo at tanga lang ang nag-isip ng ganun. Napaghahalata na kayo, ma'am, na parang ma'am, kung mag-isip po kayo. Common sense, ma'am, ipipilit nyo kasi yan, yung narrative nyo, kahit alam nyo sablay kayo doon. Kung ako sa inyo, Ma'am Roxy, palit tayo sitwasyon, ikaw si Cabral, ako yung hitman. Kunwari lang, dudukutin kita. Ilalaglag pa ba kita dyan? Hindi na. Pag nilaglag kita dyan sa bangin, automatic, magiging maingay, pipikapin na media. Ang gagawin ko sa'yo, kung ako naman, kung ipapatumba mo yan, dukutin kita, ilagay kita sa drum,
ilubog kita sa tubig sa ilog. Hindi ka na makikita doon. Wala talagang trace yun. Di ba? Hindi yung ilalaglag ka pa dyan. Maingay lang. Di ba? Anyway, and Secretary ni Mulya confirmed na si Cabral yung nandoon. Kasi ang alam ko, naganap talaga yung autopsy kaninang madaling araw. Kaya huwag niyo ipagpili ito no, dito. Pang mga tangat bobo lang yung ayaw niyo makinig sa gobyerno. DDS mindset ang tawag dun. Nakakahiya naman. Alam mo, mabuli ko kayo dito dahil sa katangahan nyo. Problema nyo na yun, hindi ko problema yun. Yun din naman ako, ma'am eh. Wala naman ako pakialam sa opinion mo eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung gusto kong sabihin. Wala akong preno. Opo, kanina po madaling araw. Kanina po, natuloy yung autopsy. Para malaman nyo ho. Nasa balita na ho yung kanina pa. Kasi parang sinasabi ho ni Ma'am Roxy dito na pinapatay si Cabral. Kung pinapatay si Cabral, ibig sabihin parang sinisisi nyo gobyerno. Kasi mga kababayan ko, nasasangkot sa Kati Cabral formulation, si Pulong, yung mga tiwaling opisyal na ni Pangulo, baka naman, alam nyo kasi sabit si Martin. O nga pala si Ma'am Roxy, baka Martin nga pala to. Kaya pinapatay. No, yun ang findings nyo. O, sablay kayo dun. Anyway, Yusek Cabral is may alam sa formulation din ng insertion. Nako. Sige, sakyan natin. Pinapatay si Yusek Cabral. Nino. Sakyan natin. Nino. Kunwari lang ha. Nino. Sino nagpapatay? Si Pangulo? Sino nagpapatay? Si Pangulo ba? Gusto niyo ipunto? Si Presidente ba? Gusto niyo ipunto? Kasi pinagpipilitan niyo eh. Pinagpipilitan niyo. Sino kapatay? Sino pinakamalapit? Si Martin. Hindi si Presidente. O, di ba mga Martinico yung mga yan? O, di doon kayo. O, di ba? May mga didilis dyan, ipagpilitan nyo. Gusto nyo yan eh. But anyway, mga kababayan ko, mga kapatid, yan po yung yan yung pinakamalapit. But para sa akin, there's no fear of heights kay Kay, hindi ako naniniwala sinasabi ni Harry Roque na merong fear of heights. Mga si parang kasi sinasabi niyo ho na pinapatay eh. Parang sinasabi niyo ho si Presidente, gobyerno nagpagawa nun. 'Di ba? Oh, ang pinakamalapit na tanong diyan, depression. Mga kababayan ko. Kung sinasabi ni Harry Roque na may fear of heights, si Catalina Cabral, wala pong katotohanan 'yon, hindi po AI tong video na to, kagaya po ng sinasabi ni Ma'am Roxy na natsyempuhan niya na nakaupo si Catalina Cabral diyan. So kung may fear of heights si Catalina Cabral, hindi mauupo yan diyan. Number 1, at hindi papayag yan na tumigil diyan dahil matatakot sila. Sa makatuwid, mga kababayan ko, the right answer is, mga kababayan ko, para sa akin, walang fear of heights si Catalina Cabral dahil nakaupo siya dyan. At yung inuupuan niya, mga kababayan ko, ganyang kalalim, mga kababayan. So ano yung pinagkakakanaan yung AI yan? Hindi totoo. Parang sinabi nyo na walang katotohanan tong picture na to. Mga kababayan ko, meron po katotohanan yan. 2 beses po silang sinita ng pulis sa Tuba, Benguet, mga kababayan. 2 times silang sinita, mga kababayan ko. Yan po ang report ng konsehal ng Tuba, Benguet sa mga pulis. Okay? Para malaman nyo, mga kababayan ko, para wala na hong issue na puputok pa. For me, para sa akin, mga kababayan ko, like I said, depression ang nakikita ko talaga.